Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng nobela. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng nobela. Sa isang mahusay na nobela, ang mga tauhan ay hindi pinagagalaw ng may akda. Sila ay gumagalaw ng kusa, lumuluha, nalulugod, nagtataksil, nagtatapat ng aapi, tumatangkilik alinsunod sa angkin nilang lakas, mga hangarin at mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kilos nila ay siyang mga kilos na hinihingi ng katutubo nilang ugali at ng mga pangyayaring inilalarawan ng kumatha. Kalawa, ang mga masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay, ang nobela ay dapat sumunod sa masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela ay may pauna na tumutugon sa mga katanungang sino, ano, kailan at saan. Sa pagsusuri ng mga akda tulad ng nobela, isang mahalagang pamamaraan ang paglalapat ng mga pananaw. Ang teoryang humanismo ay itinatanghalang buhay, dignidad, halaga at karanasan ng bawat nilalang, maging ang karapatan na tungkulin ng sinuman para linangin at paunlarin ang sariling talino at talento. Pinaniniwalaan ng humanismo na ang tao ay isang rasyonal na nilikha na may kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Sa madaling salita, ang humanismo ay naniniwala na ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, ang siyang pinanggalingan ng lahat. Mainam tingnan sa sumusunod ang pagsusuri ng panitikan. A. Pagkatao. B. Tema ng akda. C. Mga pagpapahalagang pantao. D. Mga bagay na nakaiimpluwensya sa pagkatao ng tauhan. At panghuli, pamamaraan ng pagbibigay solusyon sa problema. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng nobela. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.